Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Revelation. Chapter 22. Ito po yung pinaka-last chapter sa atin pong Biblia. Revelation 22 verses 12 and 20. So, verse 12, "Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done." Verse 20, "He who testifies to these things says, yes, I am coming soon." Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Makakaupo na po tayong lahat. Ito pong part ng Revelation, the Lord's coming, ay maraming beses na po natin itong nadinig. Bago pa lang po akong born again, hindi na pala dapat sabihin yung year. Visto kami. Yung year, ganyan. Ito na po ay pinipreach sa atin, sa ating paghahanda po sa buhay na ito, para po sa pinakahuling yugto ng buhay natin, sa atin pong eternity ay makakasama po tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Pero marami na pong nag-give up. Sabihin mo sa katabi mo, salamat ikaw hindi nag-give up. Yan. Triumphant. Amen. Triumphant, matagumpay. Ito po, short na experience ko lang. Mahaba na po yung time na nag-aaral po tayo sa being triumphant in Christ. Amen po? Yung first coming po ni Jesus Christ, para po yun sa atin upang una, syempre tayo ay maligtas, mabigyan tayo ng chance, at makita po natin sa buhay natin na lahat ng mga ipinangako ng Diyos sa kanyang salita ay kaya niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Amen po? Pero alam niyo po ba ano ang nangyari? Kung kailan po tayo nag-aaral ng ganon, mas marami pong mga dumadating sa buhay na biglaan lang na parang hindi ka ganon kahanda. Shocking. Dito po makikita sa buhay po natin kung gaano po tayo nagtitiwala doon sa mga pangako ng Panginoon. Amen po? Because we live because God has promised something. Amen? Sa buhay po natin, sa atin pong araw-araw, our future, lahat po na yon, meron pong pangako ang Panginoon. At kahit nasa pinakahuli, meron pa ring rescue na nanggagaling sa Panginoon. Yung trip ko po sa Zamboanga, nakakagalit at nakakasaya. Nakakasaya kasi po, dahil po siguro sa lungkot na na-experience ko, sa lungkot na yung mga, kung ano yung meron kayo, hindi na pala sa inyo. Yung mga ganun. Sobrang nakakalungkot po yung ganun. Parang minsan gusto na mag-pop up sa mind mo na, di ba dapat protected ka ni Lord? So, dahil nalaman ko na po yun, at sa tingin ko po, wala po siyang pag-asa. So, yung sa inyo, yung sa amin, hindi na siya sa amin. Sabi ko, since dito po kami tumira sa Bulacan, sabi ko, ang buhay po namin very simple lang. Pero dahil napakabuti ang Panginoon, hindi po naisip ng mga magulang ko yun, hindi ko rin po naisip yun. Dito lang bandang huli na naisip ko na bakit hindi ganun ang ating gawin. So, ako pupuntahan namin. Titingnan natin kung ano ang magagawa. Pero huli na pala ang lahat. Napakasakit po na
dali lang ng mga tao na manloko. Pero alam niyo po, victory ko po yun. Sabi ko kasi naghahanap pa ako ng iba. Pero kasi for the sake doon sa problema din po ng aking family, kaya panganay ako, kaya sabi ko kailangan meron akong gagawin. Pero it was too late. Napaka-late na. Sabi ko, pero Panginoon, hindi ako talunan, hindi po ba? I am not. Alam niyo po ba ang masakit doon sa pinsan ko lang po ang gumawa nun? Pinagawan po niya ng titulo tapos binenta po niya. Dahil meron po siyang tito na engineer at not engineer, po siya, lawyer po siya. Tapos nagtatrabaho po siya sa Bureau of Lands. So napakadali lang po nilang nagawan ng paraan yung lang po yun, lot lang po yun, pero nasa commercial site po kasi siya. Gulat na gulat po ako, ang dami pong mga nakatayo. Kasi medyo malaki po siya na area. 2 area po siya. Sabi ko, wow, Tapos nakita ko yung pinsan ko na yun sa Facebook. Sabi, inad kasi niya ako, pero hindi ko inad yung mga pinsan ko na yun. Pero wow, sabi ko, nakita ko sa kapatid niya, mayaman na siya, tapos ang ganda ng life. Sabi ko, wow, life is like that. Sabi ko, she's blessed. Sabi ko, mali ko ba na ganun pala ang nangyari? Tapos po, ang ginawa ko, naghanap ako ng mga prayers ko noon. So, naghanap ako ng lumang mga devotional notebook ko kasi for sure na may mga prayers po doon. Nakita ko po doon, Lord, pwede po bang 100 square meters na lupa para sa akin? Lord, pwede po bang 50 bahay tapos 50 garden? Meron po pala. Sabi ko, hindi ako talunan. Kasi meron si Junior na 100, siyempre kay Junior yun, so sa akin na rin yan. 100. Sabi ko, kung titingin ako doon sa nangyari sa amin, magagalit ako, ma-depress ako, siguro ma-stress ako, ganyan. Pero hindi po ganun ang nangyari. Noong nakita ko po yung nung prayer request ko noon, answered prayer po siya. Answered prayer po siya. So the Lord has His own way. Sabi ko, ang Panginoon, habang tayo ay nabubuhay, kung todo support po siya sa atin, kung todo alalay po siya sa atin, napakapasaway ng bawat isa sa atin, napaka-less yung ating pananampalataya sa Kanya. Pero ano ang ginagawa ng Panginoon? Todo support pa rin siya sa atin. Nandiyan pa rin yung Kanyang salita. Nandiyan pa rin yung Kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Amen po? Pwede po bang palakpakan ng Panginoon? So sinabi ko, winner ako. Winner ako, sabi ko, pag uwi po namin. Kasi yun po yung first week na nandoon kami. Talagang nag-trip po kami doon sa norte po kasi yung sa nanay ko. Sa nanay ko talaga yung gusto kong ibenta. Na hindi ko na nabenta. Kasi binenta na. Sabi ko, kung tsahin or tsuhin, ganon, ang nagbenta, parang okay lang sa akin yun, pero yung pinsan mo lang, na maniubra niya lahat, yung parang sobrang masakit po yun. Pero alam niyo po ba, yung the whole time na nandun ako, although yung pinaka-last week ko po doon, hindi na po ako makalakad dahil po doon sa siguro sa nakain ko na hindi ko napansin, baka merong mga nakalagay doon sa pagkain na bawal sa akin, kaya namaga po yung paa ko. Pero sumatotal po doon, yun po yung bakasyon ko na wala po akong bakante. Opo, sabi ko, maganda pa nga yung dito kasi meron po akong 2 Sundays na nakarest lang po ako, hindi po nagpipreach. Doon po lahat po ng mga Sundays. May schedule po ako, sabi ko, masaya pala to. Basta ako, oo lang. O speaker kasi ganito, oo lang. sabi ng sister ko, oo ka lang ng oo. Sabi ko, sige, alam niyo po,
1 week po talagang nag-practice ako. Sabi ko, magpasyensya kayo sa akin kung Tagalog ako ngayon, pero kung mapapakinggan nyo ako sa susunod, Cebuano na to, bye. Sabi ko. And so, inaliw po ako ni Lord sa ganong bagay. Naaliw po ako. Naaliw po ako noong nagbigay sila ng love gift na hindi man lang nakabalot, tapos may mga barya pang mga piso. Ganon. Tuwang-tuwa ako talaga ako doon. Tapos, sinilip ko pa ng konti. Kasi sabi nila, picture, sinilip ko ng konti. Sabi ko, may 200. Inaliw po talaga ako ng Panginoon doon sa, pagpunta ko po doon sa lugar ng nanay ko, yung sobrang lungkot ko at sobrang sakit ng puso ko. Pag uwi po namin, napalitan po yun ng parang nakakatuwang mga bagay. Si Lord kasi ganon, kapag ikaw ay nasa feeling na hindi maganda, merong mga nakakatuwang bagay kung papansinin mo lang. Paano kumilos ang Panginoon, matutuwa ka sa mga bagay na yun na akala mo parang wala lang, pero big time na ginagawa niya sa buhay niyo. Nakalimutan ko po na may problema pala ako. Nakalimutan ko po na hindi na ako makakabiling bahay. Nakalimutan ko po lahat yon. Dahil doon sa experience ko, ang pinaka-nakakatuwa talaga, yung sabi, kunyari ito po yung pera, ayan, sige. Ayan, so, nakaganito po ang ko, tapos nagpa-picture kami, tinago ko pa po. Kasi baka mahulog yung piso po yata, yun o 5 piso. Kaya sabi ko, ganito si Lord kung kasi maraming beses po akong nagbakasyon doon, wala pong nag-i-invite po sa akin, salamat sa JRM. Wala pong nag-i-invite sa akin kasi una, kilala na nila ako na, man ka. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po yun? Ang bagal-bagal mong kumilos, ang bagal-bagal mong magsalita, mabagal daw ako lahat. Tapos nagulat sila, matapang ka na rin pala. Naisip ko, Lord, salamat sa'yo. Yun lang, blessing na po yun. Kasi kakaiba po yung personality ko. Pero, ibig sabihin, binago ni Lord. Kasi pinakinggan nila ako. Tapos po, yung lahat ng mga araw, dito po, prayer meeting po tayo. Doon po, lungkot po ako. Wala pong signal. Pagka tumawag po ako kay Junior, sandali lang po talaga kami nawawala na. Pero inaliw po ako ni Lord kasi hindi po ako makakapanood ng ating mga services, mga taring, hindi po ako makakapanood noon. Alam niyo po ba, dinala ako ni Lord doon sa mga cottage prayer. Sabi ko, sobra pa pala to sa taring. Si mga cottage prayer nila, sa mga bahay-bahay, sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, araw-araw, sabi ko, araw-araw, ito na lang talaga. Tapos po, ang pinakamasakla po doon, isasama ka lang. Tapos pagdating doon, sige po, ihanda po natin ang ating mga sarili, makikinig po tayo. Tapos tatawagin ka, sasabihin mo ba na, ayoko. Nakakahiya po yun sa maraming tao. So, wala ka nang magagawa. Sabi ko, Lord, talagang inaliw mo ako dito. Salamat sa Panginoon. Kaya sabi ko, kung mahal mo ang Panginoon, mahal po ba natin ang Panginoon? Kung mahal natin ang Panginoon, baka hindi mo alam, mas mahal tayo ng Panginoon. Amen po? Amen po? Amen po? There is nothing that is difficult for Him. Amen? So sabi ko, why do we do the things we do? Sabi ko, bakit ginagawa natin tong mga bagay na to? Parang, hindi to pangkaraniwan. Tama po ba? Dito mang karaniwan, hindi naman po ito ginagawa ng mga unbeliever. Amen po? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi nais po nating makasama ang Panginoon in the end. Amen? Dadating siya, dumating siya para iligtas tayo at bigyan ng katagumpayan at babalik siya ulit upang upang parusahan ang mga hindi gumagawa. So, the Lord will give His reward to everybody. So, depende yun sa kung ano yung nagawa mo, ano yung ginawa mo. What is your accomplishment dito sa buhay na ito? Amen po? Amen po? Amen. So,
ang ating Panginoong Jesus, dito sa pinakahuling chapter ng Revelation, sabi po niya doon, "Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done." So Jesus promised to come soon. He promised to come soon. So ano po yung mga natutunan po natin? Ano po yung mga bagay na itinuro sa atin upang tayo po ay magiging matagumpay? Yun pong mga bagay po na yon, alam po lahat ng Panginoon yon. Amen po? Pagdating po niya, kung ano po yung ginawa po natin sa word na atin pong narinig, sa mga utos niya na atin pong napakinggan at nalaman, kung ano po yung mga ginagawa natin para doon sa mga bagay na yon, the Lord will come soon. Magtutuos tayo. Amen po? Lahat ng mga ginagawa natin, sabi ng Panginoon dito sa verse na to, meron niyang halaga sa Kanya. So, if the Lord is coming soon, wala po yang date. Amen po? Alam na po natin yon. Wala naman pong nakalagay sa Biblia kung ano po yung date ng pagbabalik ng ating Panginoon. Doon po sa dispensations, kahit po yung rapture, hindi po natin alam. Pero yung mga signs ngayon, andyan na. Amen po, andyan na. Marami ng mga irregularities, marami na. So, pag nadinig po natin that the Lord is coming soon, ito po sanang mga bagay na ito ay magbibigay sa atin ng inspiration na mas gagawin pa po natin yung ating the best sa ating Panginoon. At kung tayo po ay nahihirapan, itong mga bagay na ito, itong sinabi ng ating Panginoong Jesus ay maging inspiration po natin upang tayo po ay makapagpatuloy. Amen po? Amen po? Amen. So His coming is soon, very soon. Tayo po kapag merong mga nangyayari na hindi maganda, ano po ba yung effect nun sa isang Kristiyano kapag meron siyang mga nangyayaring hindi maganda? Di ba natural po na manghihina, natural po na madi-discourage, natural po na negative yung mga nararamdaman. Wala naman po sigurong naka-encounter ng mga problema o ng mga difficulties na masayang-masaya. Si edit lang yun. Amen po? Pero, pag naisip po natin na napagtagumpayan na yan ang Panginoon at babalik siya para sa atin, inspiring po yun. Amen po? Inspiring po yun. Yun nga yung end na gusto po natin na makamtan, na makasama ang Panginoon. Dito po kasi sa Revelation, para po siyang, di ba mga Pilipino, kapag malungkot, kumakanta. Di ba? Pagka masaya, kumakanta. Expression yon ng mga Pilipino. Ito ay parang, itong sa Revelation 22, parang isa siyang word of hope or isa siyang inspiration na kanta para magpapatuloy ang buhay ng isang Kristiyano. Amen po? Amen po? Kasi meron tayong end na hinintay. So, doon po sa Matthew 24:36 hanggang 42, doon po natin malalaman na wala po talagang nakakaalam kung kailan ang pagdating ng ating Panginoon. Amen po? Wala po talagang nakakaalam. Sa Mark 13:33, sabi po doon, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong mag-ingat, dapat maging handa, kasi hindi natin alam kung kailan. Amen po? Dapat mag-ingat, kasi kunti lang yung difference ng right at saka wrong. Kaya tayo ay mag-ingat, maging handa, kasi hindi natin alam kung kailan dadating ang Panginoon. Amen po? Amen. Pangalawa, sabi po doon sa verse, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. So,
ito na yung, alam mo na kung ano yung ginagawa mo. Ay, dapat alam mo ngayon kung ano yung ginagawa mo. Itong mga ginagawa natin, anong klaseng reward ang matatanggap natin sa Panginoon. Amen po. Kung paano ka nag-iiyak or paano ka nalulungkot, ano yung nararanasan mo ngayon, naiiyak din ako. Kung ano yung nararanasan mo ngayon, papalitan niya ng Panginoon pagkasama na siya natin. Amen po. Kahit ngayon, ipaparanas niya sa'yo. Mas lalo na kapag kakasama po natin siya. Amen po. Merong reward. Yung tumulong ka sa tao, tapos yung tao na yun gumawa ng masama sa'yo, alam ng Lord yun. Ikaw, merong reward. Yung gumawa ng masama sa'yo, meron ding reward. So, everybody is well compensated. So, kung ano yung ginagawa mo, minsan, may mga tao na parang mas naiinggit pa tayo doon sa gumagawa ng masama. Kasi bakit yun sila hindi naman napaparusahan? At tingnan mo naman, napaka-healthy sila. Tapos, ang dami pa nilang pera. So, merong mga ganon. Kahit sa Biblia, nakakabasa ka ng ganon. Pero, pabayaan mo sila. Lahat po na yon, everything that we do, lahat po ng patak ng luha na lumabas sa mata mo, lahat po ng hirap mo, bilang po lahat yan. Yung sakripisyo mo, bilang po lahat yan. And there is a reward for those things that you have done. Kung papaano mo na-overcome, may reward yan. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng work mo, lahat ng actions mo, there is a reward. Kung mabuti ang ginawa mo, maganda ang reward mo. Kung hindi, deserve ka. Amen po? Amen po? Kaya alam niyo po ba, wala talagang makakapag-judge sa atin. Kasi ikaw lang nakakaalam sa sarili mo kung sino ka. Tama ba? Ikaw lang eh. Ikaw lang ang nakakaalam kung sumusunod ka. Ikaw lang ang nakakaalam kung nananalangin ka. Ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw lang. So anong gagawin natin? Ihanda po natin ang ating sarili. Amen po. Siguro ito na po yung time. Maibigay po natin yung the best. Pasalamat po tayo dito. Doon po, di ba, umattend po ako ng kasi talagang kailangan, ayaw nila akong iwan sa bahay. So, kasama po ako doon. Minsan may gabi po na na cottage prayer. Tapos yung lugar na yun, sabi ko, di ba ito yung lugar dati na nag-ano ba yung mga Muslim, nag-rido ba? Nag-rido. Pag rido kasi, lahat ng mga nandoon, pinapatay nila. Ano ba yan? Massacre. Di ba ito yung, sabi ko, di ba ito yung Pero nung time ko yun, kaya takot na takot akong dumaan doon. Sabi niya, oo nga, noon yun. Sabi ko, safe ba tayo? Anong oras na ba ng gabi? Sabi niya, tita, wala naman pong nagsabi na delikado ngayon. Sabi ko, ganun lang. Meron po yun, gabi. Saan ba tayo pupunta? Pasensya na ate, malayo-layo. Manalangin tayo. Sabi ko, anong oras na ng gabi? 9:00. Di na tayo lalabas, gabi na. Sabi niya, ate, kailangan nating puntahan. Papanalangin daw. Sabi ko, parang ang dilim-dilim naman ng mga dinadaanan namin. Sinakyan po namin yung Badgery, yung parang na tricycle. Sabi ko, Miko, safe ba tayo? Sabi ko, di ba ito yung lugar na hindi na nga ako bumalik dito? Malapit lang po yun sa Ipil. Di na nga ako bumalik dito. Kasi di ba merong dito? Merong mga pinatay, sabi ko. Nakahambalang nga lang dyan yung mga patay.
Sabi ko, oo nga po, tita. O, wala naman po ngayon, may nakita mo pa kayong patay. Ako pa, nangangatog na po ako kasi dati, sa Zamboanga, sabi ko, bakit dito sa Zamboanga, ano tayo? Ano nangyari? Sabi ko, 9:00 na ng gabi, nasa labas pa yung mga tao, dapat nasa loob na lang. So kung nandoon sa mga kasiyahan, sa mga bear houses, hindi na sila pwedeng lumabas. Basta magmula 7 ng gabi, gano'n. Sabi niya, tita, 24 hours na po ngayon. Sabi ko, matatakutin pala ako. Sabi ko, salamat doon sa Bulacan kasi ang dami naming pwedeng puntahan kahit saan kami, kahit hating gabi, wala naman pong magmamasakar. Sabi ko, kailangan ko pa ng matapang. Lahat ng mga kasama ko matapang. Pinahinto po kami, gabi po yun. Pinahinto po kami. Kasi kayo, parang ang lakas-lakas ng loob ninyo. Sabi ko, alam niyo naman na didekado to. Sabi ko, Miko, di ba dito, ito yung kampo ng mga... Ay, opo, tita. Sabi ko, dito pa tayo dumaan. Tita, wala pong ibang daan. Pwede namang umaga. Sabi ko, tita, ngayon po talaga. Kaya po ako, alam niyo po, yung problema ko po na doon sa reason talaga kung bakit pumunta ako doon, hindi ko na po siya naisip the whole time. Kasi po dahil po doon sa ito ba ang ministry? Pinakita ni Lord sa akin na ito yung ministry. Sabi ko, mapalad pala kami sa Bulacan. Kasi walang ganon. Ano pa ba ang makakapigil sa atin para sabihin sa iba na malapit nang bumalik ang Panginoon at magbago na sila? Ano pa ba ang makakapigil? Doon po makikita niyo po sa daan. Sabi ko, ano ba yan? Nakakatakot po talaga. Pero alam niyo po ba, hindi po sila tumitigil sa pagre-reach out. Sinasabi ko po ito para eye-opener po ng bawat isa sa atin. Baka simple lang po yung utos ng Panginoon sa Matthew 28:19-20. Inuutos po talaga niya yon. Kaya sa anumang paraan natin na maipaalam sa iba na ang Diyos ay malapit nang dumating, baka kailangan na po natin gawin. Amen po? Nalungkot na kayo? Amen. So, yun po yung mga surprises po niya. Meron pong reward, meron pong punishment. So, ano po ang bagay na makukuha po natin sa mga bagay na ito? Nawa ang salita na ito po yung magbibigay sa atin ng excitement pa sa ating paglilingkod sa Panginoon sapagkat hindi sayang yung paghihirap po natin. Amen po? Hindi sayang ang ating mga paghihirap. Mahirap ang buhay Kristiyano. Kasi bakit tayo nahihirapan? Dahil gusto nating gumawa ng tama. Yung mga taong hindi nahihirap, baka hindi po sila nakakakilala sa Panginoon. Ay, baka may magalit sa akin. Ang ibig sabihin, ang Kristiyano, meron talaga siyang nararanasan. Bakit? Kasi meron siyang hindi pwedeng gawin. At kapag meron kang hindi pwedeng gawin, may struggle po yun. So mahihirapan ka po. Mahihirapan ang bawat isa sa atin. Bakit tayo nahihirapan? Kasi gusto natin na gumawa ng tama sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi sinabi niya yon at iyon ay makakapagbigay sa kanya ng kasiyahan. Amen po? Ang Diyos po ang bibigyan po natin ng kasiyahan. So whatever, ano po yung mga nasa heart po natin. Sobrang mahirap po ba ang nararanasan natin? Ano ba yung klaseng experience meron po tayo? Mga kapatid, hindi po sayang yung klaseng experience na yun. Kinuwento ko po doon sa isang time po na nagsalita po ako yung experience po ng meron kang anak na mahirap alagaan. So,
Hindi ako nakapagpaalam, pero naikwento ko ang buhay po nila Pastor CJ. Ang buhay ng wife, merong ganyang paghihirap, di ba? Di madali po yun. Nung one time, hinawakan ko lang si ako pa yung muntik matangay doon sa hagdan. Pero noong next na hinawakan ko siya, handa na ako. Kasi first time ko po yun. So, merong mga ganyan. Pero naka-record po kasi lahat yan. May surprise po si Lord para sa atin. Amen po? Amen, amen, amen. Come on, come on. The best clap offering to the Lord. So, ano po ba yung emphasis ng ating Panginoong Jesus? Dahil siya po ang nagsabi nito. Ano po yung emphasis niya? Bakit malaman po natin in advance ang mga bagay na ito upang tayo po ay magiging handa, laging handa doon sa event na significant para sa atin, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po. Pwede po bang palakpakan ang Panginoon? So yung una, His coming is too soon. Pangalawa, with surprises. At yung pangatlo po ay merong kasiguraduhan. The sureness of His coming. Sabi doon sa verse 20, He who testifies to these things says, surely I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. So, pinapakita po dito that the Lord's coming is certain. Hindi natin alam kung kailan, pero His coming is certain. Ang rapture ay mangyayari din. Ang Great Tribulation ay mangyayari din. Yung rewarding mangyayari din. Yung pagbabalik, yung lahat po doon sa dispensation, na nakasulat po sa Revelation, lahat na yun mangyayari din. Ang pinaka-rewarding sa lahat ay yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus upang makasama na niya tayo sa kanyang sariling tahanan. So, before po kasi nitong verse na ito, in-explain po yung pagbabago ng Eden. No, yung ganda ng titirhan po natin kasama ang Panginoon. And He will be our light. So, napakagandang mga bagay po yun. Kakaiba po yan sa gulo ng ating ginagalawang mundo sa mga panahon na ito. Lalo na ang gulo-gulo ng West Philippine Sea. Nakakatakot po yung mga military. Anyway. So, bakit sinigurado? No? Siguradong-sigurado. Nung pagsabi niya nito, kasama niya yung mga anghel, of course. Amen po. At yung mga matapat na kanyang mga mananampalataya. And sinabi niya na certainly siya ay babalik upang ma-encourage ang church. Amen po. Upang ma-encourage ang bawat isa sa atin. Upang hindi tayo panghinaan ng loob. Upang hindi tayo gagawa ng masama. Because people, when they are hopeless, they tend to do bad. Amen po. Hindi po tayo yun. Amen po. Sabihin po natin sa ating katabi, hindi po ikaw yun. Yan. We will last forever. Amen po. So sa atin po na mga Kristiyano, ito ay encouragement at magbibigay sa atin ng inspirasyon, pero para po doon sa mga hindi susunod sa Panginoon. Para po doon sa nakikinig lang. Para po doon sa nag-argue or nag-oppose sa mga sinasabi, sa mga inuutos ng Panginoon. There will be judgment. There will be punishment sa lahat po ng mga kaaway ng Diyos. Amen po? Kaaway po ba tayo? Kaibigan. Amen. Kaibigan. And
last po nun, dito po sa assurance na siya po ay babalik ay para ma-establish po tayo na kahit ano yung mangyayari sa buhay po natin, maging nasa maayos na estado ang atin pong paglilingkod bilang Kristiyano. Naging matatag sa ating patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Amen po? Amen po? Lalo na sa panahon po natin, marami pong mga nakakaaliw. Recently po na, di ko po alam kung paano po ako nag-open ng account sa TikTok. Sabi ko, nakakasira ba na ito na? Maraming mga nakakasira sa buhay po talaga natin bilang Kristiyano. Sabi ko, bakit ba ako napasok dito? Kasi ang tagal-tagal na niyan, hindi ko naman napasukan. Pero alam niyo po, pag alam mo na hindi mo kayang i-manage ang oras mo at naaaliw ka sa lahat ng palabas sa Facebook, meron pang marami pa lang mga account. Mga kapatid, pampalayo din yan sa Panginoon. Na-realize ko na inilalayo na ako neto Tapos po sa inip ko na hindi ko nakakausap si Junior, nag-download po ako ng game. Kasi pa, di ba, to cover up. Tapos po, noong mag-game na po ako, magaling pala ako sa game na yon. Di ko alam nilalayo na. So, speaker ako Mga simpleng bagay, pero alam niyo po ba kung inilalayo talaga tayo ng mga ito sa Panginoon Hindi ko sinasabi na huwag na kayong maglaro. Tapos ito pa, nagpakita pa yung kukita ka ng ganung kalaki. Isang araw po, sabi ko, goodbye. Nirace ko po yung game. Sabi ko, nakakatalino pala pagka-word. Ako, favorite ko yon. Kasi mga word, pampatalino sa mga senior citizen. Tinitingnan ko, inilalayo talaga ako Kaya ang ginawa ko po, wala na po yung game. Tapos, sabi ko, susunod na yung TikTok. Maraming maganda din po yun kasi meron pong mga pagkakakitaan doon. Pero i-manage po muna yung oras po natin. Amen po? Baka sigurado ang pagbabalik ng Panginoon pero hindi sigurado yung mga ginagawa natin. Mahirap po yun. Amen po? Napakahirap po yung life na yun. Alalahanin niyo po itong mga bagay na ito, warning to sa mga nag-oppose, inspirasyon to para sa atin, at establishment ng atin pong paglilingkod po sa Panginoon. Kaya pag merong nakakapagpalayo, maging sensitive po tayo. Amen po? Sa totoo lang po, inaamin ko po sa inyo, na-enjoy ko po yung word game. Pero kapag na-excite ka pala doon sa mga bagay po na yon, mas gusto mo pa yung higher score. Gusto mong makita sa sarili mo na magaling ka sa mga bagay na ito. Pero po, ang hindi po natin namamalayan, meron pang mas mga importanteng mga bagay na dapat po nating gagawin. Bilang tayo po ay mananampalataya. Amen po? Mga simple po yun ang mga bagay, pero check po natin ang ating sarili. Amen po? Baka tayo ay nahuhumaling sa mga bagay po na hindi ko naman sinasabi na masasamang mga bagay. Magagandang mga bagay din po yun na nakakaaliw. Pero baka mamaya, inaagaw na yun yung oras po natin para sa Panginoon. Amen po? Let us continue to prepare
for the coming of our Lord. Gusto po niya, triumphant po tayo. Gusto niya, maranasan natin yung victory. Kaya sa mga bagay na ito, nais din po niya na mararanasan din po natin yung katagumpayan. Amen po? Amen. Kaya wala pong magdududa. Amen? Hindi po natin pagdududahan ang Panginoon. Kahit na negative yung mga pangyayari, merong magpuprove sa sarili mo na hindi talaga ginawa ng Panginoon. But His ways, remember, are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Mas matalino po siya sa atin. Mas alam niya kung ano ang kahihinatnan natin. Amen po? Amen po. Lastly, sabi po ng sabi po ng John, 1 John 2:28 to 29, and now, little children, abide in Him, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed. Amen po? Before Him and His coming. Na hindi po tayo mapapahiya. Amen po? Kasi kahit nahihirapan tayo sa pagsunod sa Panginoon, lagi po nating isipin na mahirap yon kasi ginagawa natin ang tama. Amen po? Ginagawa natin ang tama. Madali yon kung hindi natin gagawin ang tama. So, in order for us to be with the Lord and to receive His reward, let us be confident that we will not be ashamed before Him. Sa pamamagitan ng pananatili po natin sa Panginoon. Amen po? Amen po?